Maraming salamat po. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pong pagbasa ng salita ng Panginoon. As ko pong buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan, Book of Psalms, particular po sa chapter 75. Psalm chapter 75, babasahin po natin simula po talata hanggang 1 hanggang 5. 75 verses 1 to 5. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Psalm chapter 75 verses 1 to 5. Ang sabi po ng banal na kasulatan, verse number 1, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. Unto Thee, O God, do we give thanks. Unto Thee do we give thanks. For that Thy name is near, Thy wondrous works declare. When I shall receive the congregation, I will judge uprightly. The earth and all the inhabitants thereof are dissolved. I bear up the pillars of it. I said unto the fools, deal not foolishly, and to the wicked, lift not up the horn. Lift not up your horn on high. Speak not with a stiff neck. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Let us pray. Ama naming banal, malapit po kami sa trono ng iyong banal na biyaya. Dumadalangin, Lord, ng iyong pong pagpapala, pangungusap, pagtuturo, at pagkilos sa amin pong kalagitnaan. Ang mga salita mo pong ito na amin po mapagbubulay-bulayan ngayon pong gabi pong ito ay mangusap, Panginoon, magpaalala sa amin, magbigay ng comfort at magturo sa amin na kami po ay magtiwala, Panginoon, sa iyo. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mga puso. Gamitin mo po na makarelate kami, Panginoon, sa mga salita mong ito na amin po mapagbubulay-bulayan. Amin pong itinataas ka, niluluwalhati ka. Pinabalik po namin sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sipo po tayong lahat. Maraming salamat po. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong pong gabi pong ito ay pinamagatan po nating When God Judges Justly. When God judges justly. May mga pagkakataon po sa buhay natin na parang nakikita, tingin natin, na pakiramdam natin, parang asan ang hustisya kaya ng Diyos? Ba't parang ganun? Parang natutulog ba ang Diyos? Pero alam po ninyo, mga kaibigan, ang mga talata po at ang Psalm chapter 75 ay nagpapakita at nagtuturo sa atin na ang Panginoon is the righteous judge and He will judge rightly. Amen? Kaya kung sa panahon po natin ngayon, may mga hukom na sabihin na nating nababayaran, yung iba po, mga kaibigan, ay palakasan at dinidinay ang justice sa iba, huwag nating kakalimutan, mga kaibigan, meron tayong isang Diyos na siyang hahatol sa lahat ng bagay. At magtiwala tayo, mga kaibigan, na kung meron mang nakalusot sa iba at pinalusot ang iba, tandaan po natin, sa Diyos walang lulusot. Hindi nga lang sa paraan natin, hindi lang sa panahon natin, pero ang talata pong ito, mga talatang ito ay nagtuturo at magsasabi sa atin na ang Panginoon, mga kaibigan, will judge justly. He is our righteous judge. Pero po ba tayo mga pinagdadaanan sa buhay natin, ang feeling natin, parang may mali. Ginawa na ko ng mali ng iba. Parang ginawan tayo ng hindi mabuti ng ating kapwa. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Psalm chapter 75 ay isang psalm na makaka-relate po tayong lahat. At panghawakan po natin sapagkat, again, ang Diyos, ang ating Panginoon, is our righteous judge. Ang Psalm chapter 75 po, ilang background po, konting background, ay ang sumulat po nito ay si Asaph. Ito pong mga Psalm chapter 70 na last week, mga nakalipas na mga linggo na tinatalakay natin ang Book of Psalms. Ito po, mga kaibigang, mga Psalms na ito na nakalipas na ating tinalakay ay sinulat po ni Asaph. Si Asaph, mga kaibigan, ay isang musician. At hindi lang siya musician during the time of David, kung hindi kinonsider po si Asaph na isa sa mga wise man sa Israel. So, ito po yung mga kinukonsulta ni David. Maliban po sa siya ay binayayaan at binigyan ng kakayanan ng ating Panginoon na umawit, lumikha ng mga awitin, musician sa temple worship.
Siya po, mga kaibigan, ay binigyan din ng wisdom ng Panginoon to judge. Yung tamang mga hatol, mga kaibigan, patungkol po sa mga bagay na may kinalaman sa tao at sa ating pong Panginoong Diyos. So si Asaph, mga kaibigan, ang sumulat po ng awit na ito, at ito po ay nagbibigay ng highlight patungkol sa pagiging righteous judge ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay most likely ay awit na ginagamit po ng mga Israelita sa kanilang pagwo-worship. Every time na pupunta sila sa templo at gagawa sila ng pagsamba sa ating Panginoon, ito po'y inaawit po nila. At ito po, mga kaibigan, ay paraan din to remind them, para paalalahanan po, mga kaibigan, ang bawat isa sa kanila na ang injustice na kanilang nararamdaman at nararanasan nung panahon na yon, sa tingin nila at marahil pakaramdam nila, mga kaibigan, ay parang napabayaan at na-overlook ng Diyos. Pero ang gustong sabihin ng Psalm chapter 75, hindi na-overlook ng Diyos. Temporary lang yung kanilang pagtatagumpay. Temporary lang yung ginawa ng mga tao na nanamantala ng kanilang kapwa, na parang ang tingin ng mga tao noong unang panahon na yung parang wala yatang hustisya. So dito po sa Psalm na ito, itong sinulat ni Asaph na ito ay nagsasabi ng damdamin ng mga tao na dumaan sa injustice. Pero ang Psalm na ito ay isang salmo ng pagpapakita at pagsasabi na huwag kayong mag-alala sapagkat nakikita lahat ng Diyos. At hindi makakaligtas at hindi kailanman mababaliwala at hindi kailanman palalampasin ng Panginoon ang lahat ng mga injustices na ginagawa ng ating kapwa-tao. Kaya sa buhay natin, kung tayo po ay merong ganon na nararamdaman at marahil pinagdadaanan, huwag kayong mag-alala. Manalangin tayo, mag-ingat tayo sa sarili natin. Pero yung hindi natin kayang gawin, huwag nating gawain yung ginagawa nila. Huwag tayo, kaya nga sabi ng banal na kasulatan, vengeance is mine, saith the Lord. I will repay. I will repay. Hindi po sinabi, mga kaibigan, na para na lang tayong mga tupa na, okay, sige, kung ano gusto nyong gawain. Of course, hindi po yon. Pero sinasabi, magtiwala tayo sa ating Panginoon, manalangin tayo, huwag maging dahilan ang ginagawang mali ng ibang tao para ipaisip at pumasok sa isipan natin na ang Diyos hindi niya alam ang nangyayari. Sapagkat alam lahat ng Diyos. At merong paraan at merong panahon ng Diyos na kung saan ang lahat po ng ito ay kanyang aayusin. So ito pong talata pong ito, itong psalm na ito ay nagbibigay ng emphasis patungkol po sa sovereignty of God. God is sovereign regardless, mga kaibigan, kung ano man ang nakikita, regardless kung ano man ang pinoportray ng mga tao, na halimbawa nga ang mga taong di po bang gumagawa ng masama na parang walang Diyos na nakakakita. Pero always remember, mga mananampalataya, God is sovereign. Ang Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito rin po, mga kaibigan, na nagbibigay ng emphasis na ang Panginoong Diyos ay magbibigay ng tinatawag po nating righteous judgment. He is the righteous judge. He is the final judge. Kaya, wag po kayong mag-alala. Amen? Wag tayong matakot. Tayong magkalumihanan, yung mga bagay na hindi natin makamtan na hustisya sa lupang ito, huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ay hindi natutulog, batid lahat ng ating Panginoon. At ang binibigyan pa ng emphasis kapag binasa po natin ang buong chapter ng Psalm chapter 75, ito po'y nagbibigay ng warning against pride and arrogance. Makikita po natin yan sa ating pong pag-aaral ngayon pong hapon pong ito. Yan po ang mga pinaka-tema nito pong Psalm chapter 75. Binibigyan ng babala, ng warning yung mga taong hangal, yung mga taong arugante, yung mga taong nag-iisip na sila ang may hawak ng kanilang buhay. Tandaan po natin, mga kaibigan, may mga taong ganon na parang ang tingin nila, sila ang may hawak ng buhay nila, sila ang may hawak ng buhay ng iba, na hindi nila kinakailangan ng Diyos. Pero tandaan natin, mga kaibigan, ang Panginoon may lugar at merong gagawain sa lahat ng mga tao may ganitong pag-uugali. At hindi lang po yan, mga kaibigan, kundi kapag binasa natin ng Psalm chapter 75, ito pinagbibigay sa atin ng assurance that the wicked will be brought low. They will be judged.
the Lord will judge them. Hahatulan sila ng ating Panginoon. So historically, itong Psalm chapter 75 ay marahil po pwedeng mag-reflect o nagre-refer, mga kaibigan, doon sa bahagi ng history ng Israel na meron pong pinagdadaan ng national tension or oppression. Yung mga pinuno nila ay gumagawa ng mga bagay na hindi mabuti sa kanilang mamamayan. So ito po yung senaryo po dito. Kaya kahit mga Israelita na to, mga hinirang ng Panginoon, pero may mga leaders talaga na nang-o-oppress ng mahihirap, ginagamit ang kapangyarihan para sa kanilang sariling kapakanan. Walang pinagbago sa panahon din po natin ngayon. At maging sa ibang bansa naman, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kaya ito pong psalm na ito, mga kaibigan, ay magbibigay po sa atin ng comfort, ng tamang pananaw, at kung ano po yung dapat na ilagay natin sa isipan natin kapag nakakakita tayo ng mga injustices, mga bagay, mga kaibigan, na hindi marapat na makita at hindi dapat gawain ng tao sa kanyang kapwa-tao, nawa ito pong kwento pong ito o itong psalm na ito ay maging paraan at dahilan para magturo sa atin ng mahalagang mga aral at mag-condition sa ating mga isip at sa ating mga puso ng mga bagay na dapat nating gawain. Tatlong bagay pong nais nating i-share ngayon pong gabi pong ito para sa ating pag-aaral. Una po sa lahat, number 1, pinapakita po ng talata, verse number 1. Tignan po ninyo ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po in verse number 1, "Unto thee, O God, do we give thanks." Ang premise, mga kaibigan, ng talata pong ito ay yung mga binanggit natin, yung oppression, alam po niyo yun, yung injustices. Alam po nyo, kapag nangyayari at nakakakita tayong mga tao ng mga bagay na problema sa ating lipunan, ang madalas, mga kaibigan, nagiging reaksyon ng tao is to question God. Totoo bang may Diyos? Hindi ba nakikita ng Panginoon lahat ng mga pinaggagawa ng mga taong ito? Kung totoo at nakikita ng Diyos, ba't niya pinababayaan? Alam po nyo, mga kaibigan, ito pong talatang ito ay nagtuturo sa atin ng paraan kung paano natin dapat harapin ang mga bagay. Kasi ano man ang gawain natin, pagdudahan man natin ang ating Panginoon, wala naman tayong magagawa eh. Pero pinatunayan sa atin ng Book of Psalm at pinatunayan sa atin ng history ng mga Israelita na walang nakalusot sa Diyos. Na lahat, mga kaibigan, ng gumawa ng hindi mabuti sa mga anak ng Diyos, pwedeng nagtagumpay sila but for a limited time only. Pero hindi sila nagtagumpay ng buo. Ang nasunod pa rin at ang naganap pa rin ay walang iba kung hindi ang kalooban ng ating Panginoon. So dito sa pagkakataong ito, mga kaibigan, makikita po natin, number 1, the praise for the sovereign God. Point number 1, ipinapakita sa atin na anumang bagay ang makikita at mararanasan natin sa ating buhay, hindi lang sa personal, maging sa ating bansa, sa anumang makikita nating hindi mabuti na mga gawain ng ating kapwa, don't forget, God is still sovereign. And because God is sovereign, let us praise the Lord. Let us praise the Lord because we have a sovereign God. The praise for the sovereign God. Kaya pansinin po ninyo, bago po niya sinabi lahat ng mga bagay at ng mga karanasan ng mga Israelita, tignan niyo ang simula. Kinondisyon na niya kagad ang isipan at ang kalooban ng mga tao, maging ng kanyang sarili. Na bago niya sabihin yung mga nakikita at napapansin niyang ginagawa ng mga tao at ng mga namumuno na nang-o-oppress ng mga mahihirap, nang-o-oppress mga kaibigan ng mga inosenteng mga tao, ang sabi niya, "Unto thee, O God, do we give thanks." Unto thee do we give thanks. For that thy name is near, thy wondrous works, ano sabi po? Declare. Pinapakita mga kaibigan, sa lahat ng bagay, huwag nating kalimutan. Hindi dahilan ng nangyayari at napapansin at nararanasan natin para ang pagpupuri natin sa Diyos ay mapigilan. Despite sa anumang po pwedeng nangyayari at nakikita natin, always praise God because God is sovereign. God's presence and works lead His people to worship Him. Hindi naman yung presensya ng masasamang tao ang dahilan, kundi yung presensya ng Diyos sa kabila na maraming bagay na nangyayaring hindi maganda. Iyon ang dahilan kaya tayo magpupuri sa Diyos. Yun ang tunay na worship eh.
Ang pagpupuri sa Diyos, hindi naman yung magpupuri ako sa Diyos dahil walang nangyayaring hindi maganda. Hindi po, walang nangyayari halimbawa na hindi maganda because we are in a fallen world, sinful world. Amen? Pero hindi dahilan para tumigil ang pagpupuri, kundi ang presensya ng Diyos ang dahilan bakit tayo nagpupuri sa Kanya. Hindi presensya ng kasamaan. Yung presensya ng kasamaan, hindi na pumawawala dito sa mundo. Pero wag nating kakalimutan kahit may presensya at present ang kasamaan, wag nating kalimutan, God is also present. At yun ang reason bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. At ito po'y nagtuturo sa ating mga kaibigan, ang tamang focus ay nagsisimula hindi sa problema kung hindi sa pagpupuri sa Diyos. Yun ang tamang focus. Kapag tayo tumingin agad sa problema, mawawalan tayo ng saya. Subukan po ninyo. Pag tayo tumingin sa pangangailangan, kapag tayo tumingin sa problema, asahan po ninyo, yun na po magdidikta ng nararamdaman po natin. Yun na magdidikta na ng iisip natin. Pero subukan po ninyo. Tama yung ginawa ng psalmist eh. Bago niya sabihin yung mga problema, di po ba, na ginagawa ng kapwa-tao sa kanyang kapwa-tao, inunan niya, Panginoon, ikaw pa rin ang dakila sa lahat. Kaya ang tama, mga kaibigan, pananaw, ang tamang focus, nagsisimula, mga kaibigan, not on problems, but on praises. Pagpupuri sa Diyos. Maraming bagay, mga kaibigan, na nangyayaring hindi maganda, pero I'm sure sa buhay natin, mas maraming bagay na dapat tayong ipagpasalamat sa Diyos. Simula tayo sa pagpapasalamat. Huwag puro problema. Huwag puro pangangailangan. Nabasa ko po kanina, binabasa ko po yung Psalm chapter 106. Alam po niyo, naging problema ng mga Israelita sa Psalm chapter 106, pagiging forgetful. They were forgetful. Puro sila reklamo. Nung sila'y nagbabiyahe, mga kaibigan, from Egypt patungo sa Promised Land, ang dami ng ginawa ng Diyos. Pero mapapansin po ninyo, di ba, dami nilang reklamo sa Diyos. Nung sila'y naharap sa Red Sea, they tempted the Lord. Nung sila mga kaibigan ay nasa wilderness, kumakain sila ng manna, bread from heaven, they tempted the Lord. Nung sila'y naglalakbay, mga kaibigan, sa disyerto, nung sila'y nauuhaw, they tempted the Lord. Nung nasawa na sila sa bread of heaven, tinempt nila ang Panginoon. Napakaraming pagkakataon, they tempted the Lord. They tempted the Lord. Alam niyo kung ano po ang dahilan? Kasi nakalimutan nila eh. Yun ang dahilan kaya kung ang isang mananampalataya, puro reklamo, na hindi naman talaga dapat, ang isang dahilan, hindi dahil malaki problema niya, kundi nakalimutan niya yung ginawa ng Diyos in the past. Yun ang dahilan. Kung meron man tayo, kung tayo man halimbawa ngayon ay napupuno ng puro reklamo tayo sa Diyos, puro negatibong nararamdaman natin, hindi dahil negatibo ang sitwasyon natin, kung hindi ang katotohanan, nakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Nakalimutan natin that God is sovereign. Siya'y pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ang right focus nagsisimula, hindi sa pagtingin sa problema, kundi titingin ka sa mga bagay na ipagpapasalamat at ipagmamapuri mo sa Panginoon dahil siya ay mabuti, dahil siya ay tapat. Kapag doon po tayo nagsimula, ang tingin na lang natin doon sa mga bagay na pagdadaanan natin o marahil pinagdadaanan natin, Panginoon, meron kang plano. Panginoon, meron kang gagawain. But you are still sovereign and I will completely trust you. Pangalawa po na makikita natin, number 2, titignan po natin ang verses 2 to 5. Tignan po niyo ang sabi ng talata, when I shall receive the congregation, I will judge uprightly. The earth and all the inhabitants thereof are dissolved. I bear up the pillars of it. I said unto the fools, deal not foolishly. Kita po ninyo yung mga pinagdadaanan nila during this time. And to the wicked, may mga masasamang tao na nun, lift not up the horn. Okay, magmataas, kayong masasamang tao na marahil ay nagpo-prosper sa inyong kasamaan. Lift not up your horn on high. Speak not with a stiff neck. So ano po mga kaibigan ang sinasabi dito ng ating Panginoon?
Ang sinasabi ni Asaph, kayong mga ganito, huwag niyong itataas ang inyong mga sungay. Ibig sabihin yung sungay kasi mga ngayon i-incorporate sa demonyo. No? Pero ang sungay sa panahon ng Old Testament, hindi po demonyo yun. Kapangyarihan yun. Magagamit yung mga salitang sungay. Ngayon kasi kapag sinabi, yung anak mo may sungay na yan. Ibig sabihin, masama na, di ba? Pero ang sungay, yung horn, di ba? Dito sa Old Testament, sa Bible, yan po yung nagsisignify ng kapangyarihan. Di ba? Ang sinasabi po dito, mga kaibigan, makikita natin yung una, the praise for the sovereign God. Yung pangalawa, makikita natin dito yung promise of the set time. Ang sinasabi ni Asaph, kayong mga masasamang tao, wag kayong masyadong maging kampante. Kayong nagmamataas, wag niyong panghawakan ng inyong kataasan. Alam niyo kung bakit? Kasi may itinakdang panahon ang Diyos na ibabagsak kayo ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin? Anong gustong sabihin sa atin ng banal na kasulatan? Ang justice may be delayed. Ito pwedeng nadidelay. Pero hindi ibig sabihin delayed ang justice is denied ang justice. Kasi may tamang panahon na itinakda ang Diyos na ipapakita niya at ibibigay niya ang kanyang hatol at ang kanyang parusa sa mga taong gumagawa ng hindi tama. Ang Panginoon hindi nalilihim ang anong bagay na ginagawa ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya sa banal na kasulatan, makikita natin, wag don't oppress the poor. Bakit? Sapagkat nakikita ng Panginoon ang mga taong mabababa at mahihirap. Yun po yun eh. Alam ng Diyos eh. May promise of the set time na kung saan ibibigay ng Panginoon ang kanyang paghatol sa mga taong gumagawa ng mali. Kaya, kung papaano mga kaibigan na ang Panginoon ay may set time sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi lamang sa masasamang tao, kundi maging sa ating mga mananampalataya at mga nagtatapat sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin, magtiwala tayo sa Diyos sa kanyang tamang panahon, hindi sa panahon natin. God's perfect time. Pangatlo po at panghuli, makikita po natin dito yung kapangyarihan ng Panginoon over the sinner. The power, God's power over sinners. Ang Diyos makapangyarihan, kahit na sinong masamang tao at makapangyarihan dito sa lupa, hindi sila mas magiging makapangyarihan kaysa sa Diyos. The power, God's power over sinners. Tignan niyo ang talata in verses 6 to 10. Ito po yung kabuuan na ng pinaka-chapter po na ito. Sabi po in verse number 6, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. Ganyan yung sabi, He putteth down one and setteth up another. For in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red. It is full of mixture, and he poureth out of the same. But the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out and drink them. But I will declare forever, I will sing praises to the God of Jacob. All the horns of the wicked also will I cut off. But the horns of the righteous shall be exalted. Napakita po sa atin ng talata na kahit na sinong pinakamakapangyarihang tao sa mundong ito, hindi po pwedeng mas higit na magiging makapangyarihan sa Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, promotion cometh not from the east, nor from the west, nor from the south. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tunay na promotion sa Diyos nang gagaling. Kaya huwag kayong matatakot sa promotion. Diba? May mga pagkakataon, pamira, pastorin, huwag kayong matakot. Mas makapangyarihan ng Diyos natin doon.
pagkalooban ng Diyos para sa iyo ang promotion, walang makakakuha nun. Magtiwala tayo sa Diyos. Pastor, ang lakas ng impluensya nila. Ay, mas lalakas pa. Pag pinahintulutan ng Diyos na ang impluensya nila ay mamayani, huwag kayong matakot. Kasi kung papaanong ang Diyos, mga kaibigan, ay naglagay, mga kapatid, hindi mahirap para sa Diyos na mag-alis. Kaya ang sabi niya sa talata in verse number 7, but God is the judge. Anong sabi niya? He putteth down one. Diyos ang magbababa eh. Huwag kayong matakot. Tayo matakot. Gawin natin yung magagawa natin, yung hindi natin kayang gawain, ipagtiwala natin sa Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Hindi maaaring mas maging makapangyarihan ang tao kaysa sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ang may control ng lahat ng bagay, even promotion, ang may control ang Diyos. Kahit wala kang masyadong padrino, naalala ko tuloy nung panahon ni Joseph. Si Joseph, walang kapadri-padrino eh. Nag-iisa siyang pumunta ng Egypt, pero isa lang ang kasama niya, ang Panginoon. And the Lord was with Joseph. Genesis chapter 39, verse number 2. And he was a prosperous man. O pwedeng pinag-initan siya. Pero kapag kakampi natin ang ating Panginoon, walang magagawa ang sino man. Pwedeng magawaan tayo ng hindi mabuti. Si Joseph was put into prison. Siya mga kaibigan, ay inosente pero ginawaan ng kwento ng asawa ni Potiphar. Pero ang Panginoon, yung sitwasyon na akala natin bilang mga tao na bakit ganun injustice, pero meron palang plano ang Diyos sa huli. Ganun ang Diyos makapangyarihan. Ganun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Na hindi po pwedeng matwart ang plano ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. God puts down and raises another. Siya ang naglalagay. Siya ang naglalagay. Siya ang naglalagay. Kahit na anong gawain ng sino man, pag hindi loloobin ng Diyos, kahit makapangyarihan yan, kahit nakakatakot yan, pero kapag ang Diyos ang nagbaba, walang magagawa ang sino man. Kasi ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. During the time of the mga kaibigan in the Old Testament, akala ni Nebuchadnezzar na siyang powerful empire during his time. Akala niya forever na ang pamumuno ng Babylonian Empire. Pero sinabi ng ating Panginoong Diyos, babagsak ang Babylonian Empire at may papalit sa kanila ang Medo-Persian Empire. At natupad. Amen? Akala, mga kaibigan, ng mga Medo-Persians, sila na ang pinakamatagal. Sila na ang maghahari ng pangmatagalan. Pero sabi ng Panginoon, babagsak kayo sapagkat ihihirang ko at papapasukin ko ang Grecian Empire. Akala ng Grecian Empire sila na, pero sabi ng Panginoon, hindi. Meron pang isa, ang Roman. Lahat ng yan, ang Diyos ang siyang nagtakda. Kahit na ganong kamakapangyarihan ng sino man, huwag nating kakalimutan, ang Diyos pa rin ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Siya ay may kapangyarihan over sinners. Over sinners. Nakakatakot minsan ang kayang gawain ng mga masasamang tao, no? Again, inuulit ko po, hindi natin sinasabi na huwag kang mag-ingat. Pero may mga pagkakataon na ang dyablo gagamitin niya ang pananakot ng iba para lagyan tayo mga kaibigan ng takot. May mga bagay na hindi natin kaya at hindi natin hawak, pero hawak ng Panginoon. Huwag nating hayaang mabalot ang puso natin dahilan sa gagawin ng iba. Kundi hayaan nating mabalot ang puso natin ng pagtitiwala dahilan sa pangako ng Panginoon that the Lord will protect us and He will be forever with us. Ang Panginoon na magsusustain sa bawat isa sa atin. Ang Psalm chapter 75 ay nagpapaalala sa atin that God's justice may be delayed. Again, it doesn't mean that it is denied. It may be delayed, but it's never denied. Ano man ang nakikita natin at napapansin natin, always remember that God is always in control. Alam niya eh. Mukha lang hindi siya ang may control, pero may plano ang Diyos eh.
Maging sa buhay natin, may mga bagay na mangyayari sa buhay natin. Panginoon, nakala ko ganito. Panginoon, ba't parang wala kaya? Just wait and see. Let's wait and see. Yung mga karanasan natin, akala natin ay setback. Kayang gawain ng Panginoon na potensyal na magiging mabuti pagdating ng araw. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Huwag tayong matakot. Nating isipin na kapag merong mga bagay na hindi nangyayari ayon sa plano natin, ang Diyos hindi totoo at ang Diyos nakakalimot. Hindi. Magtiwala tayo. May perfect plan ng Panginoon at gagawain ng Panginoon according to His perfect time. Lagi natin kino-quote ang sinabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse number 11. He hath made everything beautiful in His time. In God's time. Not in our time. Kailangan nating i-accept ang katotohanan. Huwag nating tanggapin, mabubuhay tayo ng malungkot. Huwag nating tanggapin, darating ang pagkakataon, hahayaan natin ng dyablo maghasik ng doubt sa puso at isipan natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Pagtiwalaan mo ang Panginoon, alam ng Diyos ang nangyayari at ang Diyos kailanman ay hindi natutulog. Hindi natutulog ang ating Panginoon. When God judges justly, lahat ng bagay magiging mabuti. Antayin lang natin. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, ano man yung mga sitwasyon na marahil ay pinagdaanan natin o marahil kasalukuyang pinagdadaanan natin na marahil ang tingin natin, Pastor, bakit ganon? Nagpe-pray tayo, marahil sinasabi natin, Panginoon, bakit ganito? Tiwala ka lang. Alam ng Diyos. Ang Diyos ang may patuloy na kontrol. Tumayo po tayong lahat, manalangin po tayo. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na iyong ibinigay upang ngayong pong gabi pong ito, kami po ay hindi lamang makapanalangin, hindi lang namin maidulog yung mga sitwasyon sa buhay po namin na inilalapit namin, Panginoon, sapagkat ito po ay nakakaapekto sa aming buhay. Panginoon, meron kaming mga pinagdadaanan, marahil ang mga kapatiran ng bawat isa ay merong mga sitwasyon na kinakaharap na para sa amin, Lord, hindi dapat mangyari. Na marahil iniisip namin kagagawa ng iba. Nalagay kami marahil sa isang sitwasyon, Panginoon, bunga ng hindi mabuting gawa ng aming kapwa na ginagamit marahil ng kaaway sa isipan at kalooban namin para pagdudahan namin, Lord. Kung nalalaman mo ba, kung nakikita mo ba, at kung totoo ba ang iyong pangako na kami po'y pakikinggan mo. May mga pagkakataon, Panginoon, ang kalooban mo, kami po ay maghintay. Panginoon, ngayon pong oras na ito, sa aming pong pananalangin at sa mensahe na aming narinig, help us to wait. Tulungan mo kami maghintay. Tulungan mo kami, Panginoong, kilalanin at tulungan mo kaming magpuri sa iyo, O aming Diyos. Wag magbago, wag mabawasan ang pagkakilala namin at ang pananampalataya namin dahilan sa kasalukuyang kinakaharap namin na makalimutan namin yung napakaraming mabubuti at makapangyarihang bagay na ginawa mo na sa amin. Panginoon, help us to remember. Help us to be reminded na magiging dahilan upang kami ay gumawa ng isang resolve sa aming mga sarili. Isang resolution, Panginoon, na kami titingin sa iyo, pagtitiwalaan ka namin, mag-aantay kami sa iyong kalooban, titiwala kami, Panginoon, sa iyong plano at sa iyong nais. Lord, i-bless mo po ang aming mga puso. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa aming pong mga pinagdadaanan marahil ngayon, na ikaw lamang pong nakakaalam. Meron pong pinagdadaanan ng iyong mga anak na hindi masabi sa aming kapwa, hindi masabi maging sa mga mahal sa buhay. Pero Lord, batid mo po ang lahat ng aming pong mga struggles, lahat ng aming mga pinagdadaanan. Kumilos ka, Panginoon, na makapangyarihan ngayong gabing ito. Ang katotohanan ng iyong salita, ang mga aral na nakapaloob sa Psalm chapter 75,
ay maging pagpapala sa aming mga puso. Habang lahat ng uli na kayo ko, ang matay nakapikit, habang tayo nakikipag-usap sa Diyos, kung ang Panginoon ay nangusap sa atin, meron tayong mga pinagdadaanan na marahil ginagamit ng kaaway para tayo ay pagdudahin sa kapangyarihan ng Panginoon at justice ng Diyos marahil. Ngayong gabing ito, nawa ang mensahe at ang Psalm chapter 75 ay naging pagpapala at naging paalala sa bawat sa atin to continue trusting the Lord no matter what, because God is sovereign, God is still in control, God is still on His throne. Sa maikling sandali po ng ating invitation, kung kayo kinausap ng Panginoon at nais ninyong ilapit ang anumang bagay, anuman po ito, just come to the Lord and let us commit everything to the Lord. Lapit po tayo sa Panginoon bago po tayo magtapos sa ating pong panalangin. God bless you. Ama naming Diyos na makapangyarihan, alam mo po at batid mo po ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Lord, lagi kaming mapaalalahanan ng iyong mga salita na hindi magbabago ang aming pagpapasalamat at pagpupuri dahilan marahil sa problema at mga sitwasyon na aming kinakaharap. Sapagkat alam namin, nananampalataya kami ng buong puso na makapangyarihan ka. May plano kang mas mabuti. Hindi mo pababayaan ang iyong mga anak at hindi maaari na hindi mo gagawain at papangyayarihin ang iyong magandang plano at ang iyong magandang kalooban. Ano man po ang nilalapit ng iyong mga anak, ano man po yung kabigatan, ano man po yung pagtatanong marahil, ano man yung kalituhan marahil, ano man po, Panginoon, ang ginagawa marahil ng pangyayari sa aming buhay upang magdulot ng pag-aalinlangan o anumang bagay sa pangalan ni Jesus, alisin mo po ito. Takpan mo po ito ng iyong banal na dugo. Lukuban mo po ng iyong banal na kamay. At pagpalain mo po kami sa buong gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na kami po'y maging kabahagi sa gawain sa aming pong prayer meeting service. Itinataas ka namin at niluluwalhati ito pong aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Purihin ang Panginoon.